Mayor Magalong on his commitment for against corruption, for him to name the 67 lawmakers, no question. But he will be required in this committee to do it on their own. State 67 lawmakers who are contractors first. Second, lawmakers who are allegedly receiving 30 to 40% kickback. That will come in due time. That is the commitment of this committee. Hindi, kasi sa sinasabi niya, ang pinakamalaking nakukuha ay yung Committee on Appropriations. So hindi pa ba mas mabuting i-address na po natin? Kasi nandiyan po, si Congressman Abante, nadinig ko po yung interview nyo, sabi nyo po, dapat pangalanan po ni Mayor Magalong. So ayaw nyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan na rin po niya? At sinabi naman po niya, Magandang araw mga kabayan. Puro-puro lang ang mangyayaring investigation na ito sa House of Representatives. Yan po ang sinabi ni Mayor Magalong. Habang sa kalagitnaan po ng pagdinig na ito, abay tinanong po ni Toby Chanco, bakit hindi nyo ipatawag si Mayor Magalong? Nahanda umanong pangalanan kung sino po ang mga kongresista na involved sa maanumalyang flood control. Ngunit mukhang naduwag po itong nagtatapang-tapangan na si Bini Abante. Ako po, yan po yung ating pag-usapan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video ito. kanina po pinag-uusapan yung insertion, tinanong po kung ano yung mga natanggal sa 2025 budget at kung ano yung mga naipasok. Kaya po, pabor sana ako dun sa motion ni Congressman Erice na imbitahan talaga ang dating former chairman ng Committee on Appropriations, si Congressman Saldico, dahil kahit dun sa small committee, wala pong naibigay na report. No? And for the record, under Congressman Saldico as proponent, ang insertion sa BICAM is 13,803,693,000. No? Sabi ang laki mga kababayan, no? 13 billion ha. Under Ako Bicol, it's 2,295,000,000. And under BHW party list, it's 2,064,000,000 pesos. Ang point ko lang po dito, Mr. Chairman, is mas malaki pa po ito sa mga, even yung 2 billion, mas malaki po ito sa NEP ng ibang mga lugar. So bakit kailangan dumaan sa party list ang mga proyekto para sa distrito? Bakit hindi po pinababa sa distrito directly? At ang makakasagot lang po yan is si Congressman Saldico. Okay, next. Anyway, pangalawa po, nakita ko po yung listahan ng invited resource person. So, bago tayo magpunta diyan sa listahan talaga ng mga invited guest and resource person. No, yun nga po no. Yan ang isa sa kanilang kinakatakutan mga kababayan po natin. Na ipatawag po itong si Saldico. Tingnan niyo, 'di ba? Nag-away-away po sila diyan, no, dahil itong si Janet Karen ay napaka-defensive. Hindi ka natin alam kung bakit gano'n na lang siya, no? Ka hindi magbigay ng protection dito kay Saldico. O malaki-laki ang nakukuha. Okay, tuloy natin dito. So, hindi po ba man natin inimbitahan si Mayor Benji Magalong? Not for this hearing, Your Honor. Pero iimbitahan po ba siya sa susunod na pagdinig? At the future hearing. Hindi, sa next hearing? We have to discuss it. Because nandito po kanina si Bante, siya po yung nagsabi na wag naman akusahan yung House at pangalanan kung sino yung tinutukoy. At pumayag naman po si Mayor Magalong na tukuyin pag siya ay inimbitahan ng House kung sino yung tinutukoy niya na pinakamalaki ang nakukuha na 20%. So ang tanong ko po, bakit pa po hindi imbitahan kaagad ng committee para malaman na po natin kung sino yung tinutukoy niya, Mr. Chair? I think we have a commitment that we will invite him. But the commitment is not on the next hearing. Kasi marami po tayong pag-usapan. In fact, gusto natin isa-isahin yung mga Sims construction, hindi yung nagpakita. St. Timothy, hindi yung nagpakita. Ito yung alam ng mga tao na gusto makita. Unahin si Mayor Magalong para malaman na agad kung sino yung mga kontraktor. Di ba may nag-file ng motion dyan mga kababayan po natin, no? Na dapat ang lahat ng mga kongresista na involved sa kontrata sa gobyerno ay mag-inhibit at ipaalam nila ang kanilang pagka pagiging kontraktor o yung may mga kontrata sa gobyerno.
ayan maganda yan, 'di ba? At least yung hindi aamin, malay natin i-mention ni Mayor Magalong. And matagal na sila nagkahamon at inaakusahan nila si Mayor Magalong na tsismis lang, impikan, nag-iingay lang daw. Dapat sa unang pagdinig, inimbitahan na nila si Mayor Magalong. Ngayon, patunay na mukhang sila yung nag-iiwas na ipatawag si Mayor Magalong. 'Di ba? Sige, tuloy natin. Malaman yung katotohanan. So, ibig sabihin, we are united with Mayor Magalong on his commitment for against corruption, for him to name the 67 lawmakers, no question. But he will be required in this committee to do it on their own. State 67 lawmakers who are contractors first. Second, lawmakers who are allegedly receiving 30 to 40% kickback. That will come in due time. That is the commitment of this committee. Hindi, kasi sa sinasabi niya, ang pinakamalaking nakukuha ay yung Committee on Appropriation. So hindi pa ba mas mabuting i-address na po natin? Kasi nandiyan po, si Congressman Abante, nadinig ko po yung interview nyo, sabi nyo po, dapat pangalanan po ni Mayor Magalong. So ayaw nyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan na rin po niya? At sinabi naman po niya na willing naman po siyang imbitahan. Congressman Abante, you're being asked. Should I make the motion now? Better, Mr. Chair, to show na talagang seryoso tayong imbitahan Ano siya. lagay ko? Kasi fake congressman appointed by Comelec Chairman George Erwin Garcia. Mamayat na si Abante, no? Ang nakain na siya ng uod lupa. I just have one. Mr. Chair. Before speaking, I have one question lang po to Congressman Chanco. Is this part of your interpellation or what is this? Okay. All right. It's part of my 5 minutes, Mr. Okay Chair. po. All right. And after this, I will have no further questions because this will be my basis of seeing if talagang may pupuntahan tong committee na to o wala. Kung ayaw natin imbitahan si Mayor Magalong sa agarang panahon, magkakaproblema tayo sa credibility niyan. But I think we have to state for the record as well that in many public forums, Mayor Magalong has labeled the committee as merely a Moro-Moro committee. So I think the public should look at that as well. Yes, Mr. Chair. Pero sinabi niya, kahit tinawag niyang Moro-Moro, sinabi naman niya na willing siya magpumarap, di ba? Di tingnan natin kung haharap siya pag inibitahan natin. I think Mr. Chair, point of Sige, imbitahan nyo kasi. order. yes, please. I think we should be sensitive regarding the word moro-moro. May we delete the words because I think it was Kong Zia, who is a Muslim. It was, I think, an affront to the Muslim community. Yes, I understand it, but that was the exact statement of Mayor Magalong, labeling the committee as Moro-Moro. We will not remove it from the record, but because that is what he had labeled the committee. Mr. Chair, just coming it from the members of the committee and saying that it is moro-moro, I think it's quite personal on the part of the members of the committee. But anyway, I will abide by the decision of this committee. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Santos. Again, would you want to respond to Mr. Chair, Congressman Chanco, please? there's no problem in making a motion, but as you Question na, no problem naman pala eh. Drama-drama ka pa na. Appointed congressman. made a promise to me, Mr. Chair, that one day Mayor Magalong will be invited, why don't we just finish the hearing right now? We still have a lot of contractors that are waiting to be investigated, to be interpolated. So why don't we wait? Takot sila na pangalanan agad ni Mayor Magalong, yung mga congressman. Kasi, finish na. Kung pinangalanan ni Mayor Magalong. Hoy, Abante, baka isa ka doon sa pangalanan ni Mayor Magalong pa. Si Abante, alala nyo pa mga kababayan po natin, no? Si Abante po yung kumanta sa isang media interview, television interview, no?
na siya daw po ay may sariling kontraktor. Sinubukan niyang tingnan doon sa listahan ng sumbong mo sa Pangulo kung nandun yung listahan ng kanyang kontraktor. Baka ikaw, Bini Abante, nandun yung pangalan mo. Si Richard Gomez kaya. Chihuahua kaya. Tuloy natin. Why don't we finish this first before anything else? Bakit natin ginugulo itong hearing na ito samantalang marami naman naghihintay dyan ng mga contractors na very much willing to be interpolated? Right. Thank you for your response. Congressman Chanco, please. No further questions. Thank you, Congressman. So, takot naman pala sila, mga kababayan po natin, no, na ipatawag itong si Mayor Magalong. Kaya akala ko gusto nila, mga kababayan natin. Ito, panoorin natin yung media interview ni Representative Toby Chanco. Sabi ko, 13 billion sa... Kasi di ba, doon makikita mo kasi, doon sa records, sino yung proponent. Okay? So, ang sinasabi ko, doon sa 13 billion, si Congressman Saldico is a proponent of 13 billion pesos plus worth of projects. Nakalista yung isa-isa para sabihin nag-invento ko. Ang point ko is, di ba dapat kung kaninong distrito yung project, siya yung nag-request, di ba? So bakit lumalabas si Congressman Saldico ang nag-request ng proyekto worth 13 billion at ilalagay sa isang distrito? Kaya alam nyo, mga kababayan po natin, napaka-importante talaga na maiharap nila dyan si Saldico, no? Para may tanong ba, no? Para malaman natin yung sagot niya at paliwanag dyan. Okay, number one yan. O yung BHW, tsaka yung ako Binto, gano'n din, over 2 BHW po, mga kababayan po natin, ha? Pamilya rin po yan ni Saldico, yung dyan, yung congressman dyan, yung babae. billion. Sila nag-request na pupunta sa ibang distrito. Ang point ko is, bakit yung district congressman ang requestor? Kasi dito lumalabas yung proponent ng word, sila yung requestor eh. Di ba bakit kailangan dumaan kay Saldico? Bakit kailangan dumaan sa... Diba? So, lahat po ng mga request ng budget, no? Talagang dinadaan po nila kay Saldico, mga kababayan po natin. Ito yung kini-question ni Representative Toby Chanco. At hindi nga natin alam kung ano yung laman ng USB na tinaas niya eh. Kasi may hawak siya na USB. Kaso nga, ayaw nga pumayag na i-play. At ang isa doon sa kumontra ay itong si Janet Karen. Kaya ang tanong natin, no, ano kaya ang kinalaman ni Janet Karen? Ano ang dahilan kung bakit gano'n na lang magproteksyon itong si Janet Karen kay Saldico? So, yan po yung mga katanungan, mga kababayan po natin. Anyway, no, tingnan natin kung talagang imbitahan nila si Saldico at kung imbitahan din po nila si Mayor Magalong. Kasi kanina base po doon sa napapanood natin, si Bini Abante is nag-aalangan po siya bakit daw magsasayang ng oras imbitahan si Mayor Magalong. Marami pa daw mga kontraktor na pwedeng interpolate at tanungin patungkol sa mga maanumalyang flood control. So talagang muro-muro lang ang ginagawang investigation na ito sa House of Representatives. Dahil mismo, no, yung kapwa nila congressman na sinasabing kailangan magpaliwanag kasi yung mga anomalya ng mga flood control, no, ay doon din galing sa mga insertion. Yan po yung sinasabi ni Toby Chanco. Pero alam naman natin na talagang grabe yung pagbibigay nila ng proteksyon ngayon kay Saldico. And tingnan natin kung hanggang saan, hanggang kailan nila kayang proteksyonan itong si Saldico. Kung ang taong bayan na mismo ay nasabog sa galit dahil sa kanilang ginagawang kasinungalingan. Milyon yung gastos po sa investigation na yan. Pero mukhang wala naman po magandang patutunguhan at mukhang hindi magbibinipit po yung taong bayan. Kundi sila lang sa paraan na malilinis po nila yung kanilang pangalan. Okay, yan na po muna yung update natin. Huwag kalimutan i-like ang video.